Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. 14 na po ng Mayo taong 2012. Ngayon po ay ika-37 araw na ng balanse, komprehensibo at kumpletong pag-uulat ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Live po mula dito sa Senado. Ako si Cathy San Gabriel. At ako naman po si Attorney Mark Astrodes. 11th week, Cathy, at kasama pa rin natin ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, 15 radio stations nationwide at siyempre ang mga sumusubaybay through the internet. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagtutok. Iniwan natin ang trial last week dahil binigyan ng 48 hours na continuance itong ating defense team para nga po ipresenta si Chief Justice at para masupina yung 11 witnesses na nais nilang magpaliwanag dito sa dollar accounts ni Chief Justice. Bumabalik kasi itong dollar account issue at mukhang makikita natin sa hapong ito ang konting kalinawan dito sa isyong ito. Pero bago natin talakayin yan, Mark, ay tumungo naman tayo mula sa ating kasamang si Ralph Rivas mula sa labas ng Senado. Ralph? Magandang hapon, Mark and Cathy. Kapanapanibik nga itong mga susunod na eksena dito nga sa Senado ngayong linggo dahil mismo ang defense na ang nagsabi na ang mismong punong maestrado na kasalukuyang nililitis ngayon si Chief Justice Renato Corona ang haharap sa impeachment court para bigyang linaw ang mga pinupukol na mga akusasyon laban sa kanya. Pero bago pa man natin makita itong si Chief Justice Renato Corona ay inaasahan natin na magte-testify itong si Ombudsman Conchita Carpio Morales. Kung makikita nyo nga sa aking likuran, ay inaabangan na nga ng mga kapwa natin kasamahan sa media ang kanyang pagdating. Dahil maliban sa kanya ay darating din ang mga miyembro ng Akbayan Party List na si Professor Walden Bello at si Risa Ontiveros. Kakarating lang din dito sa Senado ang lead convener ng Kaya Natin for Good Governance, isang civil society organization na pinangungunahan ni Harvey Ke. Patungkol pa rin ito sa 10 milyong piso di umano na laman ng mga dollar accounts ng punong maestrado. At ituturing ang mga ito na bilang mga hostile witnesses. Kung batay na rin sa Rule 10 ng Rule 132 rather, ng Section 10 ng Rules of Court, kapag hostile witnesses, maaari tayong magtanong ng mga leading questions. Kapag nagtanong tayo ng mga leading questions, ay maaari nating i-discredit ang mga mismong witnesses na ating hinaharap. At mukhang ito nga ang magiging estratehiya ng depensa ngayon, i-discredit ang mga testimonies nitong ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Kung magiging hostile rin ba ang mga eksena ngayong araw, yan ang ating malalaman maya-maya lamang. At yan muna ang pinakahuling detalye mula dito sa labas ng Senado. Balik sa inyo, Mark and Cathy. Maraming salamat, Ralph Rivas. At Cathy, para maintindihan natin ng buo-buo ang kaganapan nung naganap na trial sa 36th day, punta muna tayo dito sa report na aning kasamang Veronica Baluyot Jimenez. Sa ika-36 na araw na paglilitis si Chief Justice Renato Corona, inihayag ng defense panel na haharap sa korte ang punong maestrado para sagutin ang issue patungkol sa kanyang mga di-umano'y dollar accounts. Pinag-usapan din ang mga detalye ukol sa pag-aari ng Basa Guedote Enterprises. Ipinakita ng defense panel na mahigit 70% ng naturang kumpanya ay nabili na ni Carla Corona Castillo noong 2003. Tinawag sa witness stand ang Clerk of Court ng RTC Branch 216 ng Quezon City na si Lucita Masangka Christie. Pinatotoo ni Christie ang kasong libelo laban kina Jose Maria Basa et al. Kung saan natagpuan silang guilty noong 2001. Inutusan silang bayaran si Mrs. Cristina Corona ng ₱250,000 bilang danyos. Sinabi ni Christie na nag-file ng motion for reconsideration ang mga akusado pero ibinasura ito ng korte. Tinanong ni Enrile kung ano ang koneksyon nito sa impeachment case. This will result in the acquisition of the shares of the Basa Guedote Corporation because of the civil indemnity. There is a levy on execution, but before that I have to establish the finality of the judgment, Your Honor. Afterwards, we will show you that the shares of the corporation have been acquired by an individual. Acquired by Mrs. Corona? No, Your Honor, by someone else. And that has a direct bearing on the... All right, proceed. Thank you, Your Honor. Sa kanyang cross-examination, pinatotohanan ni Christie ang ipresentang dokumento na nagkaroon ng motion to withdraw ang law firm ng mga akusado na Fortune Narvasa at Salazar Law Office. Sa isang sulat, ipinaalam ni Ana Basa sa hukom na namatay na si Jose Maria Basa noong August 29, 2002. Ipinunto naman ng prosekusyon na ginawa ang writ of execution 1 buwan matapos ang pagkamatay ni Basa. Kung ang notice of death ay ibinigay na sa korte,
Paano po nangyari na nagkaroon pa ng writ of execution? Di po ba dapat, under the rules of court, ang dapat na po mangyari, ang private prosecution, for example, dapat na mag-submit ng separate action para sa civil indemnity na 500,000 piso. Nangyari po ba yon sa kasong ito? Nagkaroon ba ng filing ng separate case dahil sa pagkamatay ni Jose Maria Basa? Wala po. Lumabas din na 90.87% ng shares ng Basa Guidote Enterprises ay binili ni Carla Corona Castillo sa isang public auction. Tumestigo din si Sheriff Joseph Biznar ng Quezon City RTC patungkol sa pagbenta ng shares of stocks ng kumpanyang Basa Guidote. Nabili ni Carla Castillo ang 4,839 shares sa 28,000 pesos lamang. Sa cross-examination, tinangkang ipakita ng prosekusyon na nagkaroon ng pagmamaniobra sa pagbebenta ng shares. Inamin ng sheriff na ginawa ang auction ng hindi nagsasagawa ng notice. Kinwestiyon din ng prosecution kung bakit ginawa lamang ng sheriff ang kanyang report ukol sa auction noong March 16, 2012 o 9 na taon matapos maganap ang auction. Sinabi naman ni Cuevas na wala namang batas na nagsasabing kailangang ilagay sa kanyang report ng sheriff ang lahat ng kanyang aksyon patungkol sa pagbebenta. Ayon kay Biznar, hindi niya ipinatupad yung writ of execution dahil wala naman ng akusado. I-deliver din ang notice of garnishment kay Mrs. Cristina Corona dahil ito daw ang pagkakaalam niyang Assistant Corporate Secretary ng kumpanya. Sinabi pa ni Biznar na hindi niya alam na Associate Justice of the Supreme Court na si Renato Corona noong mga panahong yon. Lumabas din na magpahanggang ngayon na hindi pa nare-resolba ang claim ng mga tagapagmana ng kumpanya. Ipinunto ng depensa ng 11 million pesos ay inutang ni CJ Corona mula sa kumpanya noong September 2003 bago nabili ni Carla Castillo ang mga shares nito. Hiniling naman ng depensa na kung nais isama ang issue ng $10 million ay mag-issue ng subpoena ang korte para kay Ombudsman Conchita Carpio Morales at yung mga nagsampa ng reklamo ukol sa umano'y dollar accounts ng Chief Justice. Pumayag ang korte na ipasubpoena ang mga ito kasama ang kongresistang si Walden Bello. Sinabi ni Roy na ipapatestigo si Corona matapos humarap sa witness stand ang mga ipinapasubpoena. Natuwa naman si Enrile dito. Kasama naman sa pagpapasubpoena nila ay ang pagpapadala ng kopya ng mga dokumento na isinumiti ni Harvey Ken ng Kaya Natin Movement sa opisina ni Enrile patungkol sa mga foreign deposit accounts ng Chief Justice. Iniutos ni Presiding Officer Enrile ang 48-hour continuance o ang 2 araw na suspensyon ng paglilitis para mabigyan ng pagkakataon ng depensa na makapaghanda. Lunes na ang pagsisimula muli ng paglilitis. Mula sa Senado, ako po si Veronica Baluyot Jimenez. Maraming salamat kasamang Nikki at mapalad tayo, Kathy. Kasama natin sa hapong ito to discuss the events of the previous hearing date at syempre to tell us what we can expect for today, Congressman Erin Tanyada III and Attorney Rico Quicho. Hi, magandang hapon. Kathy and Mark. Okay, itanong muna natin kay Attorney Quicho, 3 witnesses po, 2 or 3 witnesses ang pinresenta nyo noong Tuesday. And marami pong nagsasabi na bagamat witnesses ito ng depensa, ay tila lumabas dun sa kanilang testimonya na mayroon mga irregularidad dun sa naging mga transaksyon sa Basa Guidote Enterprises. Ano po ba talaga ang pakay ng depensa kung bakit ipinresenta itong mga witnesses na ito? Oho, malinaw naman ho doon sa purpose namin, doon sa yung offer ng purpose namin. No? Before ho namin ipresenta yung testigo ho namin, yung clerk of court, pati yung sheriff ng Regional Trial Court ng Quezon City. Malinaw ho naman na ang nais ho namin talagang ipunto doon sa testimonya nila ay yung pagmamayari ho ng Basa Guidote. No? At meron hong kapasidad yung Basa Guidote na talaga pong mapagpatuloy nila ang kanilang operation. Ngayon, kung may mga nagsasabi nga ho na may mga irregularidad, ang tama pong forum para dyan, yung pong korte. Ngunit ang masama nga ho dito, meron ho naman pagkakataon itong mga kamag-anak ni Mrs. Corona na ipaglaban ho yung karapatan nila. So siguro naman ho, hindi na ho kalabisan na kung sasabihin ho namin na hindi na ho ito ang tamang pagkakataon kung saan sila po pwedeng mag-air ng kanilang grievance. Dapat po, pinursu po nila yan doon sa trial court habang nililitis po yung
yung particular na kaso na yan. Attorney Kicho, pero napansin ng ating mga observers, lalo ng mga abogado, na mukhang that was the shining moment for the prosecution panel dahil napakaganda daw ng kanilang cross-examination. At nagtaka marami kung bakit hindi na kayo nag-redirect, hindi na kayo nag-redirect dun sa clerk, hindi na rin kayo nag-redirect dun sa cross. Were you caught off guard? Did you not expect them to be that parang diligent in doing their cross? Hindi naman po, sapagkat kung makikita nyo po yung cross, they're trying to discredit the witness. But why do they have to discredit the witness? To tarnish the transaction or to tarnish the decision of the court. But we are all mindful that the decision of the court is final and executory. So kahit ho na mahaba ho yung cross-examination questions po nila, we feel na on TV, it will look good, no? But if you will read the transcript, at titingnan niyo po yung offer of the testimony of our witnesses, you would really see na hindi na ho talaga kinakailangan mag-redirect sapagkat malayo na ho yung issue na tinanong doon sa cross-examination nila. Congressman Tañada, dito po sa mga developments na ito at yung nakatakdangang pagtestigo ng punong mahistrado na inanunsyo last week, balak po ba ng prosecution na mag-conduct ng rebuttal? Well, depende na ngayon, no? Dahil meron sinasabi po ang ating depensa ng punong maestrado ay tetestigo sa mga susunod na araw. Sa tingin po namin, baka hindi na kailangan mag-rebuttal evidence. Yung rebuttal evidence, we were just reserving that just kung hindi, no? Baka sakaling hindi tetestigo and we feel that there was a need na magpalabas ng additional evidence to prove our case, then we would have done so. Pero dahil si Chief Justice mismo ang tetestigo at hopefully he will be very truthful and honest with his testimony, para sa amin baka hindi na dahil sasakupin na lahat yung mga tanong na pwedeng itanong kay Chief Justice. Congressman, some lawyers also are saying na bakit daw hindi nag-object itong prosecution doon sa pagsupina ng mga tao. Alam naman natin, base sa kanilang media interviews, mga press release, na hindi talaga bank records yun, hindi talaga malinaw, konkretong ebidensya to support the 10 million. Kung hindi po ba daw parang gambit ito ng Chief Justice na baka maisahan na naman daw ang prosecution dito? Well, sa tingin naman po namin na hindi naman na maisahan ng prosecution, pero pinag-aralan din naman po namin yung complaint na hinain sa ombudsman. At yung mga ebidensya naman po na sinubmit o tinutukoy ng complaint na yan, yung ebidensya na hinain dito sa impeachment court. Kaya nga sinasabi po ng mga complainants, yung mga nasabina, si Harvey Ke, si Risa Ontivero, si Congressman Walden Bello, na yung binabanggit na 10 million, wala naman sa complaint nila yan eh. So yung informasyon tungkol sa 10 million galing sa ombudsman. Attorney Kicho, bakit nga po ba nagpasya ang depensa na ipatawag itong mga witnesses na ito, itong mga complainants patungkol dito sa 10 million accounts umano? Sapagkat nakikita naman po natin ang talagang posisyon ng defense ho dito, ito naman ho ay hindi nakasama dito sa verified complaint. Ngunit patuloy, paulit-ulit po kami tinatanong tungkol sa dollar accounts. Pag hindi ho namin sinasagot, ang sinasabi ho, may tinatago. Which makes it interesting, Attorney, dahil of all the issues daw, bakit daw pinili ito ng Chief Justice na lumitaw na gaya ng sinabi niyo, hindi siya kasama sa complaint, hindi naman ito prinisinta ng prosecution na nasagap lang natin sa balita, bakit daw ito ang naging mitsa para mag-offer na magpresenta si Chief Justice? Alam niyo po, sinasabi nga ho namin laging ito'y patuloy na pag-aaral, no? At hindi naman ho namin sinasabi na hindi siya tetestigo. Ang lagi ho namin sinasabi, every